last video, another new instant loan app po yung i-share ko sa inyo, which is itong si Vivaland Loan App na nagbibigay po siya ng instant loan offer. Everybody can apply kasi wala naman silang hinihing income proof. But of course, no, may hinihingi silang requirements and details sa atin. Well, eto na nga. So, bagong-bago pa lang tong loan app na ito, guys, kasi nakita ko lang kasi yung ads nito sa IG. Alam ko, bago ito dahil ngayon ko lang po siya na-encounter, pero hindi ko sure kung bagong palit lang siya or dati lang siyang nawala at nagbago nga po yung kanyang pangalan. So, alamin naman natin lahat yan at malalaman din naman natin yan sa video na ito. Kasi na nakita ko yung ads nito sa IG po, no, nakita ko kasi na loan up talaga siya, diba? Kasi may loan amount, may loan term. So, nung kilik ko yung install now, nag-direct ako sa Google Play Store. At kung makikita nyo dito, mainit-init pa talaga dahil na-update lang siya this June 2026 lang. At kung makikita nyo po dito, wala siyang downloads, wala siyang reviews, at isa pa lang ako sa magta-try dito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po muna tayo, no? Since isa ako sa magta-try dito, hindi ito sponsored. And FYI, hindi ako financial and loan expert, no? Ang lahat ng sinishare ko sa inyo regarding loan apps is just based on my personal experience lang po. Hindi para mag-offer sa inyo or para mangutang kayo dito. Kundi mabigyan ko lang kayo ng tamang expectation before trying this new loan app po na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribing at clicking bell button para lahat ng videos ko ay subrito na notified ka. Well, hindi ko na patatagalin. Back to Vivaland Fast Peso Cash Loan App. Sabi niya dito, under daw po siya kay GA or Robial Lending Corporation. Ito daw yung loan partner niya. Siyempre, alam nyo naman kapag mga bagong loan app po, no, tinitingnan agad natin yan sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kung nandun siya kasi loan app po ito. And I found out po na wala po siya doon since bago lang siya. So anyway, since marami rin mga loan app po na nandun sa SEC website pero hindi rin natin mapagkakatiwalaan. Kaya nga diba sinisilip natin to since available siya sa public. Well, ganun pa man, in-install ko po yung app. And unfortunately po, hindi siya nagpapa-screenshot, hindi siya nagpapa-screen record. Kaya ginawa ko na lang po, no, pinicturean ko na lang yung aking phone and pagtyagaan na lang po natin para lang po may makuha tayong idea dito. Alam natin yung proseso ng application, alam natin yung mga loan offer nila at loan details nila at ano yung mangyayari. So anyways po, no, so upon opening the app po, no, ang bubungad po sa atin is their privacy policy. So sa mga loan app, very common ito. So in-agree ko siya para makapag-proceed ako sa application. And then dito po, we need to input our mobile phone number na ipapang-register po natin dito sa app. So after po niyan, click natin yung get OTP para maka-receive po tayo. And kapag successful na po yan, ang next step po niyan is nakalagay na po dito na may loan offer daw po ako worth 2,000 pesos. So dito agad-agad, alam mo na kung magkano yung loan offer mo. Meron lang sila agad-agad offer po sa atin. As first timer, okay siya ha. Kung 2,000 talaga yung ma-receive natin, okay to. Kasi instant loan up na hindi natin masyadong pinaghihirapan. Pero syempre, aalamin muna natin kung ano yung kailangan nila dito para ma-aprubahan tayo sa 2,000 na offer nila. And I don't know kung ito na talaga yon. Malalaman natin yan upon application. Well, wala na tayong masyadong patupik-tupik dito. Click natin tong apply now. And dito po, we need to provide first daw our personal information, including our marital status, education, number of children, residences, how many bank account do we have daw, and yung ating addresses dito sa baba. Well, after po nito is the work information na. So dito guys is our company and income details po talaga ito. And for you to have an idea, under po ng occupation, ito yung mga hiningi nilang job type. And sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala kasi ito ay formality lang. So marami naman tayong pagpipilian. Pero ang pinili ko dito is the unemployed lang. Kasi kahit unemployed lang, kailangan mo pa rin mag-provide ng company details, industry, income details. So parang walang pinagkaiba, formality lang. Hindi mo rin naman kailangan mag-provide ng income proof dito. Wala tayong i-upload. So okay lang. After po nito, move on tayo sa next step, which is the emergency contact information po ito. So the contact references na. So tatlo po yung hinihingi nila dito na required and you can add more kung gusto mo. Pero sino ba namang may gustong mag-add ng emergency contact reference dito, diba? So pagtyagaan na nating fill upan itong tatlo. At ito naman po ay hindi siya manually fill up. Magdadirect siya sa phone book list. Doon natin kukunin yung contact references po natin.
natin. Well, after po nito is ito na nga, is our ID information. And ito po pala yung mga IDs po na pagpipilian. So, tingnan nyo na lang ha kung meron kayo dyan and then isa lang naman yung kailangan nila. Pinicturean ko siya kasi kailangan and then after nyan is the facial recognition. So, basically magsi-selfie lang naman po tayo dyan. Then after po natin magawa yan, lalabas po yung ID details dito sa baba including our full name, gender, ID number, birthday. So, fill upan po natin siya. And then after po nito, the last process is the withdrawal method na po tayo. So, pipili tayo either e-wallet or bank account. So, ang pinili ko dito is e-wallet at ito yung choices ng e-wallet. Si GCash lang po yung pinili ko. So, after po nito, meron akong instant loan offer worth 2,000 pesos nga. So, kung ano yung offer natin, pag open pa lang natin kanina sa dashboard nila na 2,000 nga, di ba, yung offer niya sa akin kanina. So, ito din pala hanggang dulo. So, yes, it is what it is. Pero syempre, guys, tingnan muna natin yung kanyang details dito. Kasi sabi niya, dito may long term daw ako of up to 120 days. May interest rate daw ako na 0.5% and then may repayment amount daw ako na 2,010 pesos. Ito daw yung ibabalik ko sa 2,000 na loan amount ko. So, ang baba lang na interest nun, di ba? Kung 10 pesos lang yung interest rate nila sa 2,000 na uutangin ko dito. Well, hindi ko lang siya maintindihan kung bakit ito lang yung details niya. Hindi siya transparent. Wala siyang malinaw na details kung ano ba talaga yung repayment plan ko, yung amount na ma-receive ko, yung loan terms ko, kung ilang days to pay. Baka 7 days to pay lang ito. Wala akong ibang makuhang detalye dito, kundi ito lang. Which is I don't feel like it. Kasi mukhang agrabyado tayo dito. What if hindi natin siya buong ma-receive? Dapat man lang transparent sila dito kasi mahirap po kasi na hindi natin nakikita kung magkano yung ma-receive na lang natin at magkano po talaga yung totoong babayaran natin. This is siya for me kasi alam nyo, binuksan ko yung loan agreement niya, baka makakuha tayo ng information. Pero guys, tingnan nyo yung loan agreement niya, blanco lahat. Anong klaseng loan agreement yung ganito na blanco? Kasi for me, hindi ko siya marirecommend sa inyo kasi ako hindi ko tinuloy yung aking pagdi-disburse dito. Kasi 'di ba, ang tanga-tanga ko nun, day, kung ako ay maglo-loan dito sa ganitong loan amount knowing na hindi naman siya transparent. Blanco ang loan agreement. Ang hirap kasi magbayad ng isang utang if ever na pumasok siya sa ating account, hindi natin siya buong matatanggap. Hindi pala ito yung repayment terms niya, repayment plan niya, paano na lang. So 'di ba, ayun natin naman na mahirapan naman tayo kasi 'di ba kaya nga tayo nangungutang kasi nangangailangan tayo. Pero kung ganito naman na hindi transparent, wag na. Well, dahil exit ko yung aking application dito, nag-text siya sa akin. Kalagay dito daw na pre-qualified daw ako sa kanilang loan dahil hindi ko nga dinisburse, 'di ba? So na-detect nila yon. So complete ko daw yung aking loan today and get instant cash release. Yun yung sinasabi niya. Instant cash release daw. So may extra limit pala silang ino-offer up to 10,000, o 'di ba? Hindi na malinaw kung magkano talaga yung offer nila sa akin. Hindi ko alam kung 2,000 ba talaga yung loan amount nila sa akin kasi hindi nga sila transparent. Well, if ever man po na may nakapag-try sa inyo sa loan app na ito before pa mapanood tong video na ito, please tulungan nyo kami na i-share yung experiences nyo dyan sa comment section para aware din po yung iba nating viewers. Well, again, if ever gusto nyo siyang itry, wala naman po akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry, pero at least na-share ko siya sa inyo, nakita nyo yung buong process, nabigyan ko kayo ng idea, aware kayo sa loan app na ito, and again, pag-isipan pong mabuti. And don't worry, palagi po akong mag-a-update sa inyo ha, time to time kayo, dapat po nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video, see you in my next video, bye!